Isang maagang Lunes ng umaga sa lungsod ng Makati, maaliwalas ang paligid at tahimik pa ang karamihan sa mga gusaling nakahanay sa business district. Sa ika-25 palapag ng isang eleganteng condominium, nagninilay-nilay sa balkonahe si Joaquin Castro, isang matagumpay na negosyante at may-ari ng Castro Tech Innovations, isang kumpanyang kilala sa makabagong software solutions. Sa edad na 33, hindi maikakailang naabot na ni Joaquin ang maraming bagay na pinapangarap ng iba, malaking kita, malawak na impluwensya, at maayos na pamumuhay. Subalit, sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, may mga aninong patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Parang kailan lang, bulong ni Joaquin sa sarili habang pinagmamasdan ang traffic sa ibaba. Madalas bumabalik ang mga alaala ng kabataan niya, kung paano siya minsang nakatira sa maliit na apartment kasama ang kanyang mga magulang na parehong simpleng empleyado lamang. Hindi madali ang kanilang buhay noon. Madalas silang kapusin sa budget at minsan pa nga'y napilitan silang magbenta ng ilang gamit upang may pang-tuition si Joaquin. Ngunit kahit mahirap, pinalaki siya ng kanyang mga magulang ng may malasakit at sipag. Sa edad na 14, nagsimula na siyang mag-sideline bilang tutor sa mas batang mga estudyante. At mula noon ay natutunan niyang ang edukasyon at tiyaga ang mga susi sa pag-angat sa buhay. Subalit, ang lahat ng iyon ay nagbago ng isang trahedya ang dumating. Sa isang aksidente sa kalye noong pauwi ang kanyang mga magulang mula sa isang out-of-town seminar, tuluyang nawalan si Joaquin ng pinakamamahal niyang pamilya. Nawalan ako ng tatay at nanay sa isang iglap. Madalas niyang sabihin noon sa mga malalapit na kaibigan. Mula noon, natutunan ni Joaquin na umasa sa sarili at hindi na umasa sa sinuman. Pagbalik sa kasalukuyan, bumaba siya mula sa balkonahe at tumungo sa kitchen upang magtimpla ng kape. Sa loob ng kanyang modernong condo unit, makikitang napaka-organisado ng kanyang mga kagamitan, mula sa pinakabagong coffee machine hanggang sa mga high-tech na gadgets na siya mismo ang nagdisenyo. Ngunit sa kabila ng kinang at teknolohiya, ramdam na ramdam pa rin ang kalungkutan. Ang malaking unit na iyon ay nagmistulang napakatahimik, napakalamig, at napakalungkot. Biglang tumunog ang telepono. Pagtingin niya sa screen, lumitaw ang pangalan ng kanyang matagal ng kaibigan na si Mang Edong, ang matanda, ngunit matipunong security guard sa lobby ng condo. Kinikilala ni Joaquin si Mang Edong bilang parang pangalawang ama na rin. Matagal na silang magkaibigan at madalas nilang pag-usapan ang kahit ano, mula sa negosyo hanggang sa mga simpleng bagay tulad ng paboritong ulam ni Joaquin noong bata pa siya. "Hello, Mang Edong," bati ni Joaquin nang sagutin ang tawag. "Joaquin, anak, kamusta ka? Nakita kita kanina sa balkonahe. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo, ah?" Ani Mang Edong sa kabilang linya, na tila isang mapagkalingang tatay na nag-aalala. Wala po, Mang Edong. Naisip ko lang po yung nakaraan. Yung pamilya ko. Si Mama, si Papa." Tugon ni Joaquin, bakas ang lungkot sa tinig. "Alam mo, anak, wala namang masama kung alalahanin mo sila. Pero huwag mong kalimutan na proud sila sa'yo ngayon kung nasaan man sila. Kita mo naman, ang layo na ng narating mo," payo ni Mang Edong. "Huwag mong hayaan na ang kalungkutan ang magdikta sa buhay mo ngayon. Nandito ako, anak, kung kailangan mo ng kausap." Napangiti si Joaquin. "Salamat, Mang Edong. Malaking bagay po sa akin na nandyan kayo." "Walang anuman, anak. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako," sagot ng matanda bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, napaisip si Joaquin tungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Carla. Ang huling babaeng minahal niya. Nagsimula silang mag-date ilang taon na ang nakakalipas, ngunit natapos ito nang malaman niyang nagtaksil si Carla sa kanya. Naging masakit iyon para kay Joaquin, lalo na't ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala ng ganoon kalalim sa kahit sino. Mula noon, iniwasan na niyang muling magmahal, takot na masaktan ulit. Sa bawat hakbang sa kanyang kondo, ramdam niyang parang may parte ng kanyang puso na nagkulang. Tumungo siya sa kanyang study room kung saan naroon ang maraming dokumento ng kanyang kumpanya
Sa lahat ng pinagdaanan niya, nakita niyang hindi siya ang tipong basta-basta susuko. Pinanday siya ng karanasan at alam niyang kailangang magpatuloy kahit anong hirap. Habang binabasa niya ang mga proposals para sa bagong software update ng kanilang produkto, hindi maiwasan ni Joaquin na balikan ang mga rason kung bakit niya itinatag ang Castro Tech Innovations, hindi lang para sa pera, kundi para magdala ng makabagong teknolohiya sa mga maliliit na negosyo na madalas hindi napapansin ng malalaking kumpanya. Nasa tamang direksyon ba ako? Bulong niya sa sarili habang inihahanda ang mga papel para sa paparating na board meeting. Pagsapit ng gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagpa siya si Joaquin na bumaba sa lobby at makipagkwentuhan kay Mang Edong. Dala niya ang 2 tasa ng kape, isa para sa kanya at isa para kay Mang Edong. Habang nakaupo sila sa gilid ng reception desk, muling napansin ni Joaquin kung gaano kasimple, ngunit makabuluhan ang mga ganitong sandali. Alam mo, Mang Edong, napakarami ko nang naabot pero parang ang dami ko pa ring hinahanap. Parang may kulang, wika ni Joaquin habang hinihigop ang kape. Anak, minsan ang kulang hindi material na bagay. Minsan, hanap natin ay pagmamahal. Pero wag kang magmadali. Dadating din yan. Basta bukas ang puso mo, darating din yan. Sagot ni Mang Edong, ngiting-ngiti. Napabuntong hininga si Joaquin. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon ang maghuhudyat ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang simpleng kabaitan at pananampalataya ni Mang Edong ang magbubukas ng pintuan sa isang kwentong hindi niya inaasahan. Isang kwentong magpapaalala kung paano maging tao sa kabila ng tagumpay at kung paano magtiwala sa pagmamahal kahit na ito'y may kaakibat na panganib. Madilim na nang bumaba si Joaquin mula sa kondo. Palaging tahimik ang gabi sa lugar na iyon. Maliban sa ilang sasakyang dumadaan, tanging malamlam na liwanag ng mga poste ang nagbibigay buhay sa paligid. Maganda ang lokasyon ng kondo niya, malapit sa sentro ng lungsod, ngunit hindi gaanong magulo. Sa paglabas niya, dala-dala niya ang isang supot ng tinapay mula sa paborito niyang bakery. Nakasanayan na niyang maglakad-lakad sa gabi, pampawala ng pagod sa maghapong pagtutok sa trabaho. Nang matanaw niya ang labas ng gusali, napahinto siya. Naroon, sa tabi ng malaking paso ng mga halaman, ang isang babae. Nakaupo ito sa malamig na semento, nakapulupot sa sarili, tila nilalamig. Napansin niyang magulo ang buhok nito, at ang manipis na jacket ay hindi sapat para sa lamig ng gabing iyon. Tahimik lang ito, halos walang imik, ngunit halata sa kanyang itsura ang gutom at pagod. "Miss?" tanong ni Joaquin habang unti-unting lumapit. Nakatitig pa rin ang babae sa sahig, ngunit inangat din niya ang tingin nang marinig ang boses ni Joaquin. "Ayos ka lang ba?" Hindi sumagot agad ang babae. Sa halip, bahagya nitong iniwas ang mga mata, tila nag-aalanganin kung magtitiwala. Mapansin mo sa mukha niya ang pagod, hindi lang sa pisikal kundi maging sa emosyon. Parang marami na siyang pinagdaanan, ngunit pinipilit pa ring magpatuloy. Napabuntong hininga si Joaquin. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng walang matakbuhan, ng walang kahit isang maasahan. Mabilis siyang tumingin sa dala niyang supot ng tinapay at iniabot ito sa babae. "Baka gutom ka na. Heto, kainin mo." Saglit na nanatili ang babae sa kanyang pwesto, waring iniisip kung tatanggapin ang alok. Ngunit sa huli, maingat niyang kinuha ang supot, nagpasalamat sa isang mahina at halos pabulong na boses. "Salamat po." "Anong pangalan mo?" tanong ni Joaquin, sinubukang basagin ang tensyon. "Althea," sagot ng babae. Isang simpleng pangalan, ngunit may bigat sa tono niya na parang bawat pantig ay may dalang kwento. "Althea," ulit ni Joaquin. "Mabuti na lang at nakita kita. Ang lamig ngayong gabi. Bakit ka narito? Wala ka bang matutulugan?" Tumingin si Althea sa kanya, bakas ang pag-aalinlangan. Wala akong mapuntahan. Pero okay lang po ako. Sanay na rin." "Sanay?" Napailing si Joaquin. Walang sino man ang dapat masanay sa ganito. Hindi tama na wala kang masilungan, lalo na sa ganitong oras. May lugar ako sa taas, sa kondo. Pansamantala,
Pwede kang magpalipas ng gabi doon. Kita sa mukha ni Althea ang gulat. Nagdalawang isip siya. Hindi po ba kayo natatakot? Hindi niyo naman ako kilala? Tumingin ng diretso si Joaquin. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, kailangan kita tulungan. Kung ano man ang dahilan mo kung bakit ka narito, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Gusto ko lang masiguro na may matutulugan ka ngayong gabi at may makakain ka. Halatang naguguluhan si Althea. Wala siyang nakikitang masamang intensyon kay Joaquin. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-alinlangan. Matagal bago siya tumango. Sige po, pero isang gabi lang. Isang gabi lang, ulit ni Joaquin, tila pagtiyak. Tumayo siya at inalalayan si Althea. Habang papasok sila sa gusali, natanaw nila si Mang Edong na nakaupo sa reception desk. Agad itong bumangon nang makita ang dalawa. Joaquin anak, sino yan? Tanong ni Mang Edong, halatang nag-aalala. Isang kaibigan lang Mang Edong, palilipasin lang niya ang gabi sa unit ko. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Joaquin, pilit na pinakalma ang matanda. Hindi naman sa ano Joaquin, pero di ba't delikado? Hindi mo kilala yan. Baka kung ano mangyari sa'yo. Babala ni Mang Edong. Ngumiti si Joaquin, ngunit seryoso ang tono ng kanyang sagot. Naiintindihan ko ang concern niyo Mang Edong, pero naniniwala akong kailangan niyang matulungan. Ako na ang bahala. Nagpalitan pa ng ilang tingin ang dalawa bago napabuntong hininga si Mang Edong. Oh sige, pero kung may mangyari, tawagin mo ako agad. Salamat Mang Edong, walang mangyayari. Sagot ni Joaquin bago sila umakyat ni Althea sa elevator. Pagpasok sa unit ni Joaquin, napansin agad ni Althea ang pagiging maayos at moderno ng lugar. Malinis ang bawat sulok at halatang pinag-isipan ang disenyo. Inalok siya ni Joaquin ng mainit na tsaa at isa pang piraso ng tinapay. Tahimik siyang umupo sa sofa habang pinagmamasdan ang paligid. Huwag kang mahiya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, sabi ni Joaquin. Tumango lang si Althea. Ilang saglit ng katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. Salamat Hindi lahat ng tao, hindi lahat, ay handang tumulong. Tutulungan ko ang kaya kong tulungan, sagot ni Joaquin. Minsan, ang isang maliit na kabutihan ay pwedeng magbago ng buhay. Napangiti si Althea, ngunit hindi niya maalis ang bahagyang pag-aalinlangan. Kung alam lang ni Joaquin ang dahilan kung bakit siya naroon, marahil hindi na siya nito tutulungan. Ngunit para sa gabing iyon, ini-enjoy niya ang bihirang pagkakataon na makaramdam ng init at kabaitan mula sa isang estranghero. Sa loob-loob niya, tahimik siyang nagdadasal. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa taong tila handang magbigay ng tiwala kahit hindi nila lubos na kilala ang isa't isa. Sa unang gabi ni Althea sa kondo ni Joaquin, maingat siyang nagmasid sa bawat sulok ng unit. Hindi niya itinuring na simpleng silungan ang lugar na iyon. Isa iyong pansamantalang base kung saan pwede niyang pag-aralan ang biktima niya. Alam niyang ang bawat galaw niya ay kailangang kalkulado. Hindi siya maaaring magkamali. Sa likod ng kanyang maamong anyo, isa siyang bihasang ahente ng Black Raven, isang lihim na organisasyon na tumutugis sa mga makapangyarihang tao na pinaghihinalaang nagtataksil sa kanilang bansa o sangkot sa malalaking krimen. Habang nagpapahinga si Joaquin sa sala, dahan-dahang pumunta si Althea sa banyo, dala ang maliit na bag na puno ng mga high-tech na kagamitan. Ikinabit niya sa ilalim ng lababo ang isang compact na signal interceptor, isang gadget na kayang makialam sa anumang elektronikong komunikasyon sa unit. Kinuha rin niya ang isang maliit na kamera na halos kasing liit lamang ng butil ng munggo. Inilagay ito sa gilid ng pader kung saan hindi madaling mapapansin. Mula sa bag, iniluwa niya ang isang advanced communicator, isang mukhang ordinaryong smartphone, ngunit kayang direktang kumonekta sa network ng Black Raven para sa mga real-time na update at utos. Bravo Echo, ito si Raven 2. Nasa posisyon na ako. Mahinang sabi ni Althea habang kausap ang handler niya sa kabilang linya. Raven 2, monitor ang target. Alamin kung kailan siya pinaka-vulnerable.
Sundin ang protocol. Wala tayong puwang para sa kabiguan. Tugon ng malamig na boses sa kabilang linya. Sumagot siya ng marahan. Nauunawaan ko. Target acquired. Magpapadala ako ng ulat bukas. Pagkatapos magtapos ng tawag, iniayos ni Althea ang mga kagamitan. Mabilis ang kanyang galaw, parang sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. Pero sa kabila ng kanyang propesyonal na kilos, hindi niya maalis sa isipan ang hindi maipaliwanag na kabaitan ni Joaquin. Walang ibang ginawa si Joaquin kundi ipakita sa kanya na handa siyang tumulong kahit na hindi siya kilala. Bawat alok nito ng pagkain, bawat simpleng tanong kung komportable ba siya, naglalagay ng kaunting bigat sa kanyang konsensya. Subalit, pinalampas niya ang nararamdamang iyon. Isang uri ng emosyon na hindi pwedeng makialam sa kanyang misyon. Sa gabing iyon, habang tahimik na gumagalaw si Althea sa banyo, bigla niyang narinig ang pag-click ng pinto. Isang malamlam na liwanag mula sa sala ang tumama sa pintuan. Tumigil si Althea. Isang mabilis na tensyon ang bumalot sa paligid. Agad niyang inilock ang screen ng kanyang communicator at itinago ito sa likod ng countertop. Tumayo siya ng diretso, parang walang nangyari, ngunit huli na ang lahat. Nakita siya ni Joaquin na may hawak na kakaibang gadget at halata ang pag-aalala sa mukha nito. Althea? Tanong ni Joaquin habang pasilip-silip sa maliit na siwang ng pintuan. Ano yung hawak mo? Dahan-dahang bumaling si Althea at pilit ngumiti. Cellphone lang. Tumatawag lang ako sa kaibigan. Nasabi ko ba sa'yo na may mga nag-aalala sa akin kapag hindi nila alam kung nasaan ako? Hindi kumbinsido si Joaquin. Nakita niya ang isang bagay na mukhang higit pa sa karaniwang cellphone. May kakaibang ilaw na lumabas mula roon at mukhang may kakaibang antena na hindi pangkaraniwan. Hindi ito yung typical na smartphone. Lumapit siya ng kaunti, ngunit hindi pumasok sa loob. Alam mo, Althea, sabi ni Joaquin, seryoso ang tono. Mukhang hindi ito yung ordinaryong tawag lang. May problema ba? Baka may kailangan kang sabihin sa akin. Humakbang palapit si Althea. Wala naman. Pasensya na kung nakagulo ako. Siguro pagod lang ako at hindi ko napansin na naistorbo kita. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mata. Si Joaquin naman, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang nakikita, nagsimulang magduda. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kakaibang misteryo ang babaeng ito. Nasa punto siya ng pagdedesisyon kung tatanungin pa ba niya si Althea ng direkta o hahayaan na lang muna at magmamasid. Sa kabila ng kanyang likas na kabaitan, naramdaman niyang kailangan niyang maging maingat. Ibinaba niya ang boses, hindi upang magtanong, ngunit upang tiyakin na walang kaguluhang magaganap. Okay? Sagot ni Joaquin matapos ang ilang segundong katahimikan. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ayokong may mangyari sa'yo. Parang lumambot ang ekspresyon ni Althea. Sa kabila ng kanyang kalikasan bilang isang espiya, may bahagi ng kanyang damdamin na nagsasabing totoo ang malasakit ni Joaquin. Pero ang misyon niya ay hindi basta-basta. May mga taong umaasa sa kanyang tagumpay, at isang pagkakamali lang ay maaaring ikapahamak ng marami, hindi lamang siya. Habang umaalis na si Joaquin pabalik sa sala, tahimik na bumuntong hininga si Althea. Hindi madali ang posisyong kinaroroonan niya. Dalawang mundo ang nagbabanggaan sa kanyang isipan, ang pagiging isang ahente na may malinaw na tungkulin at ang pagiging isang tao na nararamdaman ang kabutihan ng isang hindi kilalang tao. Ngunit alam niya na sa trabahong ito, ang damdamin ay isa lamang balakid na kailangang alisin. Nang bumalik si Joaquin sa sofa, iniwan niyang bukas ang lampara sa tabi. Nagkunwari siyang magbabasa ng mga dokumento mula sa trabaho, ngunit ang isip niya ay nasa nakita niya kanina. May kakaiba kay Althea. Hindi niya mawari kung ano, ngunit ramdam niya na hindi ito isang simpleng palaboy lang. Sa kabila ng kanyang kabaitan, nagsimula siyang magtanong sa sarili, sino ba talaga siya? Pagkatapos ng insidenteng iyon sa banyo, hindi na naging kasing ginhawa ang pakiramdam ni Joaquin tulad ng dati. Hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang gadget na nakita niya kay Althea, pati na rin ang tila lihim na pilit niyang ikinukubli.
Hindi naman siya madalas na praning, pero may bahagi ng kanyang isipan na nagdidikta na mag-ingat. Gayunpaman, sa kabila ng pagdududa, pinili niyang huwag magtanong pa ng husto. Marahil, iniisip niya lang ang masyadong malala. Ngunit hindi alam ni Joaquin na ang tunay na dahilan ng kanyang pangamba ay matagal nang nakaamba. Sa loob ng maraming taon, lingid sa kaalaman niya, may malalim na problema na bumabalot sa kanyang kumpanya. Isang malaking bahagi ng operasyon ng Castro Tech Innovations ay matagal nang kinokontrol ng isang international crime syndicate na nakatuon sa money laundering. Isa sa mga pangunahing salarin ay si Don Mariano Salazar, isa sa mga board members ng kanyang kumpanya. Matagal nang gumagawa ng hakbang si Don Mariano para magamit ang kumpanya ni Joaquin bilang front. Bagamat nakikita si Joaquin bilang CEO at mukha ng negosyo, si Don Mariano ang tahimik na kumikilos sa likod, ginagamit ang impluensya at yaman ng kumpanya para sa ilegal na gawain. Nagsimula ito sa maliliit na transaksyon, pero sa paglipas ng panahon, lumaki ang operasyon. Sa bawat pagkakataon, sinisigurado ni Don Mariano na hindi siya mapapansin. Itinatago ang lahat sa likod ng mga lehitimong dokumento at formal na papeles. Sa isang bahagi ng lungsod, sa isang mararangyang opisina na matagal nang hindi pinupuntahan ni Joaquin, nakaupo si Don Mariano sa kanyang leather chair. Sa harapan niya ang mga tauhan mula sa sindikato, dala ang isang tablet na naglalaman ng mga detalye ng kanilang operasyon. "Mariano, kailangang mas paigtingin ang seguridad ng ating operasyon," sabi ng isa sa mga tauhan. "Napapansin na ng ilang ahensya ang mga galaw natin. Kung hindi tayo mag-iingat, madadamay ang buong kumpanya." "Alam kong ano ang ginagawa ko," malamig na sagot ni Don Mariano. "Hindi sila makakakuha ng anumang ebidensya. Wala akong pinirmahang dokumento na direktang magtuturo sa akin. Ang lahat ng iyon, pangalan ni Joaquin ang nasa ibabaw. Siya ang lalabas na responsable, hindi ako." "Pero paano kung malaman ni Joaquin? Paano kung makuha niya ang tamang impormasyon?" tanong ng isa. "Alam niyo kung bakit napili ko siya bilang CEO?" Ngumisi si Don Mariano. "Dahil sa kabila ng kanyang talino at husay, isa siyang tao na madaling maimpluwensyahan. Hindi niya alam na ginagamit ko na ang kanyang pangalan at hindi niya rin malalaman. Ang focus niya ay sa pagpapalago ng negosyo. Hindi niya nakikita ang masalimuot na sistema sa likod. At kung sakaling may magtanong o may maghanap ng sagot, siya ang unang mabubulilyaso. Samantala, si Joaquin naman ay abala sa kanyang trabaho. Kahit nagtataka pa rin siya sa ikinikilos ni Althea, mas pinili niyang ituon ang pansin sa mga proyekto ng kumpanya. Ang susunod nilang software update ay inaasahang magpapalawak pa sa kanilang customer base at excited siya sa posibilidad ng paglago. Pero kahit gaano siya ka-optimistiko sa trabaho, hindi maikakailang may mga pagkakataon na pakiramdam niya ay may hindi tama. May mga dokumentong tila hindi niya matandaan na siya ang pumirma, may mga accounts na hindi niya kilala pero ginagamit ang pangalan ng kumpanya. Sa isang pagkakataon, tinawagan niya ang kanyang Chief Financial Officer upang linawin ang ilang transaksyon. "Rafael, natanggap ko yung mga dokumento kahapon. May isang transaction doon na hindi ko maalala kung kailan ko pinayagan. Alam mo ba ang tungkol dito?" tanong ni Joaquin habang tinitignan ang kanyang laptop screen. Sir, iyon yung investment project na inaprubahan ng board ilang buwan na ang nakalipas. Alam ko na isinama natin iyon sa annual review," sagot ni Rafael. Tila wala namang kapansin-pansin sa kanyang tono. "Pero hindi ko maalala na pinirmahan ko iyon. Sigurado ka ba na nasa meeting ako noong ginawa iyan?" Madiin ang tanong ni Joaquin, bakas ang pag-aalinlangan sa boses niya. "Oo sir, sa pagkakaalala ko nasa meeting ka noon. Nandoon din si Don Mariano at ang iba pang board members. Sila rin ang nag-recommend na ituloy iyon." Tumahimik si Joaquin. Alam niyang naging abala siya sa maraming bagay nitong mga nakaraang buwan, pero hindi ibig sabihin na makakalimutan niya ang ganitong klaseng transaksyon. Ipinasa niya ang tawag ngunit nanatili ang tanong sa kanyang isipan. Sinubukan niyang tawagan si Don Mariano upang pag-usapan ang mga detalye, ngunit hindi sumasagot ang matanda. "Hindi ito tama.
Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Hindi niya alam na bawat kilos niya ay may nakatingin. At habang mas lalong naguguluhan si Joaquin, nagiging mas maingat si Don Mariano upang tiyakin na hindi mabubunyag ang kanilang sekreto. Sa kalagitnaan ng mahabang gabi, habang ang dilim ay tahimik na bumabalot sa lungsod, nauwi sa isang biglaang pagharap ang lahat ng tensyon sa pagitan ni Joaquin at Althea. Sa wakas, hindi na makatiis si Joaquin na hindi tanungin ang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Althea, simula niya habang magkaharap silang nakaupo sa sofa. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong matigas na determinasyon. Kanina sa banyo, ano talaga yung ginagawa mo? Hindi tumugon si Althea kaagad. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana, parang sinusubukang iwasan ang tanong. Ngunit alam niyang darating din ang sandaling kailangang sabihin niya ang totoo. Kaya sa malalim na buntong hininga, humarap siya kay Joaquin. Joaquin, sagot niya sa mahinang boses, ngunit diretso ang tingin. May mga bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, dahil hindi rin madaling ipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joaquin. Halata sa kanyang mukha ang pagkalito, ngunit may bahagi rin ng kanyang pagkatao na gusto nang maintindihan ang lahat. Sekreto ako ng isang organisasyon, pag-amin ni Althea. Ang tawag sa grupo namin, Black Raven. Trabaho ko ang mag-imbestiga, mag-espiya, at kung kinakailangan, alisin ang mga target na itinuro sa amin. Natigilan si Joaquin. Hindi niya kaagad naintindihan ang ibig sabihin ni Althea. Target? Anong klaseng target? Ikinalas ni Althea ang kanyang pagkakahawak sa mga kamay niya at tumayo. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa paligid, tila pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ikaw, Joaquin. Ikaw ang target ko. Halos hindi makapagsalita si Joaquin sa narinig. Sa kabila ng maayos na relasyon nilang dalawa sa nakaraang ilang araw, hindi niya akalaing may ganitong lihim si Althea. Ako? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Bakit ako? May utos sa akin. Isa kang banta, sabi nila. Ang kumpanya mo, ang mga gawain mo. Napahinto si Althea, halatang nag-aalinlangan na ipagpatuloy ang paliwanag. Akala ko noon, madali lang, isang trabaho. Pero pagkatapos ng ilang araw dito, sa kondo mo, hindi ko na kayang gawin ang trabaho ko, Joaquin. Hindi ko kayang patayin ka. Tumayo si Joaquin mula sa kinauupuan. Ang kanyang boses ay mas matatag ngayong harap-harapan na ang usapan. Hindi mo ako kayang patayin? Ibig sabihin, sinubukan mo? Naisip mong gawin? Oo, sagot ni Althea, hindi napilit na itinanggi. Pero ngayong nakilala kita, nakita ko kung anong klaseng tao ka. Alam kong inosente ka. Hindi ko kayang tapusin ang misyon dahil mali ito. Hindi ka masamang tao. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng humihip na hangin mula sa air conditioning unit. Kaya ba gusto mo akong saktan? Dahil akala nila may ginawa akong masama? Tanong ni Joaquin. Kung ganon, alamin natin kung anong nangyayari. Tutulungan kita. Pero kailangang malaman natin ang buong katotohanan. Sumunod na umaga, akala ni Joaquin na maayos na ang lahat. Nasa isip niyang tutulungan si Althea at magkasama nilang aalamin ang dahilan kung bakit siya pinupuntirya. Ngunit tila hindi sang-ayon ang tadhana sa kanila. Habang papasok si Joaquin sa lobby ng building upang magtungo sa opisina, bigla na lang may sumulpot na lalaki na tila naghihintay sa kanya. Sa unang tingin ay parang isang ordinaryong courier, ngunit nang magtangka itong maglabas ng baril, mabilis na kumilos si Althea. Joaquin! Tumakbo ka! Sigaw ni Althea, agad na hinila si Joaquin papalayo. Sa ilang segundo ng kaguluhan, nahulog ang lalaking may dala ng baril at nakuha ni Althea ang sandata nito. Sa ilang mabilis na galaw, na-disable niya ang umaatake at isinuko sa security ng gusali. Dahil sa insidenteng iyon, mas lumalim ang pag-aalinlangan ni Althea. Hindi lang basta misyon ang iniatang sa kanya, isa itong laro ng kasinungalingan na hindi niya lubos na naintindihan. Kung talagang banta si Joaquin,
bakit ganito kabait at walang alam sa mga akusasyon? At kung talagang masama siya, bakit naramdaman niya ang pangangailangan na iligtas ito kanina? Althea, ano ang nangyayari? Tanong ni Joaquin matapos ang kaguluhan. Sino yung lalaking iyon? Bakit ako inaambush? Hindi ko alam, sagot ni Althea, ngunit bakas sa boses niya ang pag-aalala. Pero sigurado akong hindi lang ito tungkol sa'yo. May mas malalim na dahilan kung bakit gusto nilang mawala ka. Nagdesisyon si Joaquin. Tutulungan kita. Sasamahan kita. Hindi ko alam kung bakit ako pinupuntirya, pero kung tama ang iniisip mo, kailangan nating malaman ang katotohanan. Habang naglalakad sila pabalik sa unit, tahimik si Althea, tila iniisip ang bawat hakbang na ginawa niya sa mga nagdaang araw. Ang pagiging isang Black Raven agent ay nangangailangan ng absolute loyalty at efficiency. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagdududa siya sa layunin ng kanilang organisasyon. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa tama at mali. At ngayong naririto siya kasama si Joaquin, nagiging malinaw na ang bawat desisyon na gagawin niya mula ngayon ay may malalaking implikasyon. Hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa buhay ni Joaquin at sa mga taong umaasa sa kanya. Nagsimula ang bagong takbo ng kanilang buhay nang magpasiya si Althea na magpanggap bilang nobya ni Joaquin. Gawa ng paulit-ulit na banta mula sa sindikato, naging malinaw na kailangan nilang palakasin ang pagtatanggol sa sarili. Kung makikita ng mga taong nagmamatyag na tila normal lang ang buhay ni Joaquin, na parang abala siya sa kanyang trabaho at may masayang personal na buhay, mas mahihirapan ang sindikato na gawing target siya. At ang papel ni Althea bilang kanyang girlfriend ay magbibigay daan para manatili siya malapit kay Joaquin nang hindi nagdududa ang iba. Kung gusto nating manatiling ligtas, kailangang magpanggap tayo. Paliwanag ni Althea habang magkatabi sila sa kusina, naghahanda ng hapunan. Ang alam ng Black Raven at ng sindikato, ang target nila ay isang businessman na malungkot, mag-isa, at madaling pasukin. Pero kung makita nilang may kasama ka, lalo na't parang committed kayo sa isa't isa, magiging mahirap para sa kanila ang gumawa ng galaw. Sige, sagot ni Joaquin habang naghihiwa ng sibuyas. Pero paano natin sisimulan? Ibig kong sabihin, paano kung hindi sila kumbinsido? Walang ibang makakaalam nito kundi tayo. Kaya natin itong gawin. Sa simpleng tono ni Althea, parang napakadali lang ng pagpapanggap. Ngunit alam niyang hindi ito basta-basta. Isang bagay ang magkunwaring nobya, ngunit ibang usapan na ang pagiging totoo sa sarili. Kung ano man ang tunay na nararamdaman niya para kay Joaquin, kailangan niyang itago. Sa unang mga araw ng kanilang kunwaring relasyon, parang lahat ay awkward. Hindi sanay si Joaquin na may nakikialam sa mga personal niyang gawain at hindi rin madali para kay Althea na magbihis ng kaswal at magkunwaring kalmado sa harap ng publiko. May mga sandali na napapasarap ang usapan nila, ngunit may mga pagkakataon ding tahimik lang silang dalawa habang iniisip kung paano maging natural ang kilos. Para tayong nasa isang pelikula, natatawang sabi ni Joaquin, minsang magkasama silang kumain sa paborito niyang coffee shop. Parang ang dali sa movies, pero sa totoong buhay, parang nakakailang. Hindi rin naman madali sa akin, sagot ni Althea, humihigop ng mainit na kape. Pero sanayan lang, kung masanay tayo, baka maging natural na ang lahat. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting naging mas komportable silang dalawa. Sa umpisa, nagsimula ito sa maliliit na bagay. Pagluluto ng hapunan ng magkasama, panonood ng TV bago matulog, at pag-uusap tungkol sa simpleng mga bagay tulad ng paboritong libro o pelikula. Ang dating awkward na katahimikan ay napalitan ng mga kulitan, tuksuhan, at mas maraming tawanan. Ang kanilang pagpapanggap ay unti-unting nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Sa bawat araw na magkasama, natutunan ni Althea ang mas maraming bagay tungkol kay Joaquin. Natuklasan niyang may hilig pala ito sa pagluluto at mahilig manood ng mga classic na pelikula. Samantalang si Joaquin, na dati tahimik at pribado,
ay nagsimulang magbukas kay Althea tungkol sa kanyang pamilya, sa trahedya ng kanyang mga magulang at sa kanyang mga pangarap para sa kumpanya. Alam mo ba, sabi ni Joaquin isang gabi habang nakaupo sila sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Ang Castro Tech ay hindi lang negosyo para sa akin, para itong legacy ng mga magulang ko. Sila ang nagturo sa akin ng lahat tungkol sa pagtitiyaga at paggawa ng tama. Kung kaya ko lang mabuhay ng simple, pero natutulungan ko ang maraming tao, masaya na ako. Tumango si Althea. Mukhang ang laki ng pagmamahal mo sa kanila. Hindi lahat ng tao kaya yun. Ikaw? Tanong ni Joaquin. May pamilya ka ba sa probinsya o mga kapatid na binabalikan? Natigilan si Althea, ngunit ngumiti. Complicated ang pamilya ko, pero sabihin na lang natin na hindi ko sila masyadong nakakasama. Kailangan kong umalis sa dati kong buhay. Alam mo na, minsan kailangan mong pumili ng sarili mong landas. Ang pag-uusap nilang iyon, ang isa sa mga unang pagkakataong naramdaman ni Joaquin, ang totoong Althea. Hindi lang siya isang babaeng palaboy na inalok niya ng tulong. Siya ay may sariling kwento, may mga sugat sa nakaraan, at may mga pangarap na hindi pa niya nababanggit. Napansin niyang sa kabila ng matigas na anyo ni Althea, may lambot sa loob. At bagamat hindi nila pinag-uusapan, naramdaman ni Joaquin na nagiging mas malapit sila. Samantala, si Althea naman ay unti-unting natutunan ang halaga ng pagiging bukas. Dahil sa mga nakaraang taon na ginugol niya bilang agent ng Black Raven, nasanay siyang maging malamig at mag-isa. Ngunit si Joaquin ay tila naglalagay ng init sa buhay niya, isang bagay na hindi niya inaasahan. Tuwing magkakasama sila, nararamdaman niyang parang may bago siyang tahanan, kahit na alam niyang lahat ng ito ay peke lamang. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas nagiging totoo ang nararamdaman niya. Siguro kung wala tayong ginagawa, biro ni Joaquin habang naglalakad sila pauwi mula sa grocery, pwede tayong magbukas ng cooking channel sa YouTube. Ang dami na nating natutunan sa pagluluto. Tumawa si Althea. Tapos ikaw yung magpapaliwanag kung bakit nasunog yung adobo? Hoy, ikaw kaya ang nagluto nyon? Sagot ni Joaquin, ngunit parehong nagtawanan na lang sila. Habang magkasamang pumapasok sa elevator, bigla silang natahimik. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata at tila naunawaan nila na, kahit hindi nila aminin, nagbabago na ang kanilang nararamdaman. Ngunit dahil alam nilang masyado pang maaga at masyado pang delikado, wala munang naglakas loob magsalita. Tumunog ang elevator at bumukas ang pinto, muling binabalot ng katahimikan ang kanilang paligid. Sa loob-loob ni Joaquin, alam niyang unti-unting may namumuong damdamin para kay Althea. Sa kabila ng kanilang setup, nararamdaman niyang hindi lamang ito kunwaring relasyon. Samantalang si Althea, bagamat pilit na iniisip na trabaho lang ang lahat, hindi maitatanggi sa sarili na may kakaiba ng nararamdaman. Ngunit sa ngayon, sa gitna ng mga banta at panganib, mas pinipili nilang huwag munang aminin ang totoo. Isang tahimik na gabi sa isang pribadong rest house sa Tagaytay, nakaupo si Don Mariano Salazar sa harap ng isang malaking fireplace. May hawak siyang isang baso ng red wine habang binabasa ang ulat mula sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang makinis na gray suit ay nagkukubli sa malalim na ambisyon at kasamaan na nag-ugat mula sa dekada ng pandaraya at panlilinlang. Mula pa noon, siya na ang lihim na namamahala sa operasyon ng Black Raven sa bansa. At ngayong nagkaroon ng pagkakabunyag sa layunin niya laban kay Joaquin, hindi siya magpapalipas ng panahon. Nasaan ang ulat tungkol kay Althea? Malamig niyang tanong sa kanyang assistant na nakatayo sa likod niya. Sir, ayon sa aming mga espiya, buhay pa rin si Joaquin. At mukhang hindi na sumusunod sa plano si Althea. Sagot ng assistant na may halong takot sa tinig. Napatingin si Don Mariano sa kanya at sa isang malalim na boses, sinabi, "Kung buhay pa si Joaquin, ibig sabihin may pumalpak sa plano. Hindi pwedeng basta na lang natin itong pabayaan. Alamin kung nasaan siya ngayon at tapusin na ang usapang ito." Nagkibit-balikat ang kanyang assistant, ngunit bago siya makalabas, sumenyas si Don Mariano na may idadagdag pa siya. "At tawagan mo si Franco Reyes.
Kailangan natin ng taong kayang gawin ang trabaho ng walang sablay, dagdag niya. Si Franco Reyes ay tahimik na nagmamasid sa isang bar sa Makati nang dumating ang tawag. Ang makakapal na usok ng sigarilyo at malamlam na ilaw ng lugar ay tila bumalot sa kanya. Akmang-akma sa kanyang reputasyon bilang isang asasin na bihasa sa paglusob sa madidilim na sulok ng mundo. Nang makita niya ang pangalan ni Don Mariano sa kanyang cellphone, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. "Boss," bati niya. "Ano ang maipaglilingkod ko?" "Franco, buhay pa rin si Joaquin," ani Don Mariano mula sa kabilang linya. "At mukhang wala nang balak si Althea na tapusin ang misyon. Kailangan ko ng tao na maaasahan. Kaya mo bang tapusin ito?" "Ikinalulungkot ko, boss, pero mukhang may backstabber tayo sa grupo," sagot ni Franco, halata sa boses ang galit. "Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa problema. Bigyan mo lang ako ng lokasyon. May ipinadala na akong detalye. Siguraduhin mong tapos na ito bago pa makahalata si Joaquin." Pagbaba ng tawag, tinignan ni Franco ang isang lumang larawan sa wallet niya. Isang litrato nila ni Althea noong mga panahong magkasama pa sila sa Black Raven. Kasama sa misyon, palaging magkadikit ang dalawa, magkasangga sa maraming pagkakataon. Ngunit para kay Franco, higit pa ito sa professional na relasyon. Sa bawat sandali nilang magkasama, unti-unti siyang nahulog kay Althea. Subalit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na maipahayag niya iyon. At ngayon, sa kabila ng galit, naroon pa rin ang hindi mamatay-matay na pagnanasa na muling maangkin ang atensyon ng babaeng itinuring niyang kasangga at marahil, higit pa. "Traidor ka, Althea," bulong ni Franco sa sarili habang muling sinipat ang litrato. "Pero hindi mo matatanggal sa akin ang lahat ng meron tayo." Nag-ayos siya ng kagamitan, isang maingat na piniling semi-automatic na baril, ilang smoke grenades, at isang kutsilyong nakaukit ang kanyang personal na marka. Siya mismo ang tutuntun sa kanila. Kung kailangang gawin ito ng personal, gagawin niya. Hindi lang para sa misyon, kundi para makapagbigay ng hustisya sa kung ano ang nasira noong tumalikod si Althea sa kanila. Sa kondo ni Joaquin, abala pa rin sila ni Althea sa kanilang kunwaring relasyon. Magkasamang niluluto ni Joaquin ang dinner habang si Althea naman ay nag-aayos ng mga plato. Bawat galaw nila ay tila nagiging mas natural at minsan nga nakakalimutan nilang lahat ng ito ay peke. Ang mga biruan, ang mga mahinang halakhak, lahat ng iyon ay parang totoo. Ngunit habang dumadaan ang gabi, napansin ni Althea na parang may mali. Isang text ang natanggap niya mula sa isang dating kasamahan. Maikli lang ito. "Si Franco nasa bayan. Mag-ingat ka." Natigil si Althea sa ginagawa. Bigla siyang nagising sa katotohanan na ang mundo ng Black Raven ay hindi basta-bastang kayang talikuran. Kahit anong pilit niyang magpanggap na malayo na siya sa madilim na organisasyong iyon, hindi niya basta-basta matatakasan ang mga taong bumubuo rito. At ngayong si Franco na mismo ang nakatukoy sa kanila, alam niyang dapat na silang maghanda. "May problema ba?" tanong ni Joaquin nang mapansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Althea. "Wala. Nag-isip lang ako ng isang bagay," sagot niya, pilit nang ngumiti. Ngunit sa kabila ng ngiting iyon, ramdam niyang kailangang lutasin ito bago pa lumala ang sitwasyon. Lumipas ang ilang araw matapos malaman ni Althea na nasa lungsod na si Franco. Sa bawat oras, ramdam niyang palapit ng palapit ang panganib, kaya't nagdesisyon siyang kausapin si Joaquin ng masinsinan. Gabi iyon, at habang nagkakape sila sa kusina, naputol ang katahimikan nang magsimula si Althea. "Joaquin, kailangan nating umalis," sabi niya, seryoso ang tono. Napakunot ang noo ni Joaquin. "Ano? Bakit? Anong nangyayari?" "Alam kong sinabi ko sa'yo na kaya kong hawakan ang sitwasyon, pero hindi ito ganoon kasimple. May paparating. Ang isang taong ipinadala para tapusin ang misyon, si Franco. Isa siya sa pinakamagaling sa Black Raven at kilala ko siya. Kung nananatili tayo rito, madali tayong matutunton." Paliwanag ni Althea, tumingin ng diretso sa mga mata ni Joaquin. "Kung ganon, ano ang plano mo? Tatakbo tayo?" Tanong ni Joaquin
Halata sa boses ang bahagyang galit. Hindi niya gusto ang ideya na iiwan ang tahanan niyang matagal niyang pinaghirapan. Bakit hindi natin harapin ito? Joaquin, sagot ni Althea, bumuntong hininga. Hindi ito simpleng problema na malulutas lang ng isang usapan. Si Franco ay hindi isang taong pwedeng kumbinsihin. Kapag sinabi niyang tapusin ang trabaho, hindi siya titigil hanggang magtagumpay siya. Napabuntong hininga si Joaquin, hindi maitatangging naiipit siya sa sitwasyon. Okay, kung yan ang kailangan, saan tayo pupunta? Isang linggo ang lumipas, nang tahimik nilang iniwan ang kondo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, iniwan nila ang lungsod at nagtungo sa isang maliit na resort sa malayong probinsya, isang lugar na kilalang hindi abot ng karamihan. Naroon sila upang pansamantalang magtago, malayo sa mga mata ng sindikato. Ngunit kahit malayo na sila sa cityscape, hindi pa rin nawawala ang tensyon. Tuwing lumalabas si Joaquin para bumili ng supplies, lagi niyang tinitignan ang paligid, binabantayan kung may sumusunod sa kanila. Habang si Althea naman ay palaging may nakahandang kutsilyo sa bulsa, handang depensahan ang sarili at si Joaquin. Sa ganitong uri ng buhay, lumabas ang iba't ibang mga issue. Isang gabi, habang magkasama silang naghapunan sa maliit na veranda ng kanilang cottage, napunta ang usapan sa nakaraan ni Joaquin. Hindi sinasadya na tanong ni Althea tungkol kay Carla. Althea, simula ni Joaquin, bahagyang nag-alinlangan. Alam kong medyo sensitibo ang topic, pero bakit mo tinatanong si Carla? Curious lang, sagot ni Althea habang kinukuha ang kanyang baso ng tubig. Parang iniisip ko lang, anong klaseng relasyon meron kayo dati? Bahagyang natahimik si Joaquin, pero hindi siya nagtagal sa pag-iisip ng sagot. Mahal ko siya, noon. Sa palagay ko, masyado ko siyang minahal kaya hindi ko napansin na may iba na pala siya. Nalaman ko lang nang makita ko sila. Hindi iyon magandang panahon. Bakit mo siya dinala sa usapan? Wala siyang kinalaman dito, sagot ni Joaquin. Hindi maitatago ang bahagyang pagkabigla at inis. Sorry, hindi ko sinasadya. Mahinang sabi ni Althea, tila nagsisisi sa pagbukas ng topic. Gusto ko lang maintindihan kung paano ka naging ganun katatag pagkatapos ng lahat ng iyon. Sa totoo lang, hindi ko alam, sagot ni Joaquin matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Siguro dahil wala akong choice. Kailangan kong bumangon. Kahit masakit, hindi madali, pero wala naman akong ibang mapuntahan. Napaisip si Althea. Sa paglipas ng mga araw na magkasama sila, unti-unti niyang nakikita kung gaano ka-inosente si Joaquin. Sa kabila ng lahat ng bintang, malinaw na wala itong kaalam-alam sa malalalim na operasyon ng kanyang kumpanya na pinapatakbo pala ni Don Mariano. Napaisip siya, bakit nga ba siya ang pinapapatay kung wala naman siyang kinalaman? Hindi nagtagal. Isang umaga habang nagliligpit ng mga gamit si Althea, natagpuan niya ang ilang dokumento sa bag ni Joaquin. Ang mga papeles na iyon ay tila karaniwang business files, ngunit nang basahin niyang mabuti, napansin niyang may hindi tugmang impormasyon. May mga account transfers na pirma ni Joaquin, ngunit napansin ni Althea na ibang klase ang signature. Masyadong magaspang ang pagkakasulat. Hindi ito tugma sa mga nauna niyang nakitang pirma ng lalaki. Mabilis niyang tinawag si Joaquin. Joaquin, tingnan mo ito, sabi ni Althea habang itinuturo ang isa sa mga dokumento. Ito bang pirma na ito ay sayo? Lumapit si Joaquin, tinitigan ang papel. Parang hindi. Hindi ko ito pinirmahan, pero ito ang nakalagay sa mga record ng kumpanya. Dito tayo magsisimula, sagot ni Althea, punong-puno ng determinasyon. Kung mahanap natin ang pinagmulan ng mga papeles na ito, baka mapatunayan natin ang pagkaka-frame sa'yo. Nagkaroon sila ng bagong layunin, ang alamin ang katotohanan. Sa kabila ng mga hirap na dinanas nila sa pagtakas, unti-unti silang nagkaintindihan. Nagpaliwanag si Joaquin ng mas malalim tungkol sa kanyang negosyo, habang si Althea naman ay nagtapat kung paano siya ginamit ng Black Raven para paniwalain na masama si Joaquin. Sa pag-uusap nilang iyon, parang nawala ang distansya na dating naroon. Pasensya ka na sa mga tanong ko noong isang gabi, sabi ni Althea,
pilit na ngumiti. Siguro, masyado lang akong nagiging emosyonal. Okay lang, sagot ni Joaquin. Mahirap ang sitwasyon natin, pero sa tingin ko, hanggat magkasama tayo, kaya nating harapin ang kahit ano. Sa kabila ng mga pagsubok, sa unti-unting pagkakaintindihan nila, naging mas malinaw kay Althea na inosente si Joaquin. Unti-unti na ring nawala ang galit niya sa sarili dahil nakita niyang hindi kasalanan ni Joaquin na naging target ito ng sindikato. Sa halip, ang tunay na kalaban nila ay ang mga tao sa likod ng Black Raven at si Don Mariano na siyang may control sa lahat ng mga kasinungalingan at panlilinlang. Nang muli nilang tingnan ang mga ebidensyang nakuha nila, napagtanto ni na Joaquin at Althea ang buong saklaw ng panlilinlang na nangyari. Lahat ng papeles, mga record at mga transaksyon ay tila maingat na inayos upang ituro si Joaquin bilang utak ng operasyon. Ngunit sa masusing pagsusuri, natagpuan nila ang mga koneksyon na nagpapakita ng tunay na nangyari. Si Don Mariano, sa likod ng bawat hakbang, ang gumamit sa kumpanya ni Joaquin para sa money laundering at iba pang ilegal na gawain. At ang dahilan kung bakit kailangang mawala si Joaquin, para hindi ito makapagsalita. Ang pagpatay sa kanya ang magpapanatili ng lihim ng buong sindikato. Nakatitig si Althea sa isang dokumento na nagpapakita ng malaking halagang inililipat sa isang offshore account na direktang konektado kay Don Mariano. Ang daming taong naloko ng Black Raven, sabi niya, halos pabulong. Hindi lang ako, dagdag ni Joaquin, bakas ang hinanakit sa boses. Ginamit nila ang pangalan ko para sa sarili nilang agenda. Akala ko dati, masyado lang akong busy para mapansin. Pero ngayon, malinaw na malinaw, sila ang may gawa ng lahat ng ito. Tumango si Althea. Alam niyang siya man ay isa sa mga nalinlang. Sa mga taon niyang serbisyo sa Black Raven, naniwala siya sa kanilang layunin. Inakala niyang ang bawat misyon ay para sa ikabubuti ng lahat. Pero ngayon, ibang kwento na ang nakikita niya. Hindi katarungan ang dahilan ng organisasyon. Ito'y para sa kapakanan ng iilang makapangyarihan. Ginamit siya. Niloko ang kanyang tiwala. Pasensya ka na, sabi ni Althea, nililingon si Joaquin. Hindi ko alam ang totoo noong una. Ang buong buhay ko sa Black Raven, naniwala akong tama ang ginagawa namin. Pero ngayon... Ngayon ano? Tanong ni Joaquin nakatingin sa kanya. Hindi galit kundi may bahid ng awa at pangunawa. Ngayon alam ko nang mali ang lahat, sagot ni Althea, bahagyang nanginginig ang boses. Ginamit nila ako para saktan ka. Ginamit nila ang loyalty ko at akala ko tama ang ginagawa ko. Pero hindi pala. Hinawakan ni Joaquin ang balikat ni Althea. Althea, simula niya mahinahon. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita sinisisi. Alam kong ginawa mo lang ang akala mong tama noon. At dahil tumayo ka sa harap nila para protektahan ako, alam kong totoo ka. Hindi mo kailangang magduda sa sarili mo. Saglit na natahimik si Althea. Nakatingin lang siya sa mga mata ni Joaquin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang kunwaring relasyon, ang mga pagsubok, ang pagtakas, nandito pa rin ito. Hindi siya iniwan. Hindi niya tinanong kung bakit nagduda ito, kung bakit tinangka siyang likidahin. Tanggap pa rin siya nito, kahit na anong nangyari. Joaquin, sabi ni Althea, halos pabulong. Hindi ko lang sinasabi ito dahil kailangan. Sinasabi ko ito dahil totoo. Mahal kita. Nagulat si Joaquin, pero sandali lang. Hindi na rin niya kayang itago ang nararamdaman. Ako rin, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Alam kong nagsimula ito bilang kunwari lang. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, naramdaman ko kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi ito pagpapanggap, Althea. Mahal kita. Ngumiti si Althea, kahit na may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mukha. Paano na tayo ngayon? Tanong niya. Lalaban tayo, sagot ni Joaquin. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay.
Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong niloko nila. At lalong hindi ko hahayaang masaktan ka pa ulit. Tumingin si Althea sa mga dokumento sa mesa. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang lumalaban, hindi para sa Black Raven, kundi para sa tama. Kung ganon, sabi niya, puno ng determinasyon, kailangan nating paghandaan ito. Kailangan nating malaman ang bawat galaw nila, ang bawat plano ni Don Mariano. Hindi tayo basta-basta sasalakay. Kailangan nating siguraduhing wala nang makakapagpahirap sa'yo o sa akin. Tumango si Joaquin. Tama ka. Simulan na natin ang laban. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lumang bodega, naroon sina Joaquin at Althea, magkatabi sa isang pader na tila bumubulong ng kanilang bawat hakbang. Sa kabilang dulo ng gusali, si Don Mariano, tahimik na nakaupo sa isang lumang silya, tila kampante ngunit matalim ang tingin habang napapalibutan ng mga tauhan niyang armado. Sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, nag-uumapaw ang tensyon. Alam ng bawat isa na ang susunod na sandali ang magdedesisyon ng lahat. Hindi natin pwedeng hayaan siyang makaalis, bulong ni Althea kay Joaquin habang maingat na sinisilip ang paligid. Kailangan nating makuha ang pag-amin niya kahit anong mangyari. Tumango si Joaquin. Sa mga nakalipas na linggo, sanay na siya sa mundo ng panganib. Isang mundo na noon ay malayong malayo sa kanyang buhay bilang CEO. Ngunit ngayon, may bagong tapang siyang nararamdaman. Hindi na ito para sa sarili lang. Para na rin ito sa hustisya at para sa lahat ng biktima ng sindikato. At para kay Althea na tumayo sa kanyang tabi kahit pa ito'y nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng kanyang nakasanayan. Nagpalitan ng senyas ang dalawa. Sabay silang lumapit, tahimik na kumikilos mula sa kanilang pagtatago patungo sa gitna ng bodega. Ngunit bago pa sila makalapit ng husto, narinig nila ang malakas na sigaw ni Don Mariano. Alam kong nandyan kayo, Joaquin! Ang boses nito'y malalim at malamig, puno ng tiwala sa sarili. Huwag na kayong magtago. Alam niyo bang naghihintay lang kami sa inyo? Hindi kayo makakawala rito. Wala nang atrasan, bulong ni Althea. Kinuha ang kanyang maliit na kutsilyo mula sa bulsa. Ngunit bago pa siya makasugod, hinawakan siya ni Joaquin sa braso. Hindi tayo papasok ng walang plano, sabi ni Joaquin, mababa ngunit determinado. May ibang paraan para mapabagsak siya. Kailangan nating makuha ang pag-amin niya nang hindi tayo natutumba. Sumilay ang ngiti sa labi ni Althea. Matalino ka rin pala kapag gusto mo. Pero alam niyang seryoso si Joaquin. Hinugot nito ang kanyang smartphone at itinago sa kanyang bulsa. Nakasaksak ang isang maliit na external microphone na nagtatala ng bawat salita. Isang mabilis na tingin mula kay Althea at alam niyang handa na siya. Humakbang silang dalawa, lumitaw mula sa kanilang pagtatago. Ang mga tauhan ni Don Mariano ay agad na tumutok ng kanilang mga baril, ngunit itinaas ni Joaquin ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Hindi kami narito para makipaglaban, sabi niya ng may kalmadong boses. Gusto lang namin ang katotohanan. Ngumiti si Don Mariano, ngunit halata ang bahagyang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi basta-basta susuko sina Joaquin at Althea. Katotohanan? Anong katotohanan ang sinasabi mo? Wala akong tinatago. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, sagot ni Joaquin. Alam naming ikaw ang utak sa likod ng sindikato. Ginamit mo ang kumpanya ko para sa iyong pansariling kapakanan. Pinapapatay mo ako dahil natatakot kang mabunyag lahat ng ito. Sabihin mo na ang totoo, Mariano. Wala kang pruweba, sagot ni Don Mariano, ngunit may halong pagkabahala na sa boses nito. Kung gusto mong lumabas dito ng buhay, tumigil ka na sa iyong mga haka-haka. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Haka-haka ba? Alam nating lahat na totoo ang sinasabi nila. Mula sa isang madilim na sulok, lumabas si Franco, hawak ang isang baril na nakatutok kay Althea. Franco, sambit ni Althea, ang boses ay may halong galit at lungkot. Akala ko ba tapos na tayo dito? Ngumiti si Franco,
ngunit may kasamang pait. Hindi pa tapos, Althea. Matagal mo na akong tinraidor. Ngayon tapusin na natin ito ng harapan. Agad na pumagitna si Joaquin, handang protektahan si Althea kahit walang armas. Franco, hindi mo kailangang gawin ito. Alam mong hindi tama ang mga pinapagawa ni Don Mariano sa'yo. Alam mong ginagamit ka lang niya. Tumahimik ka! Sigaw ni Franco, ngunit halata ang pagkabasag sa kanyang boses. Althea, hindi mo ako kailanman minahal. Ginamit mo lang ako. Ngayon, bayaran mo ang ginawa mo. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan ni Althea na disarmahan si Franco, ngunit nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Nagpalitan sila ng suntok gamit ang lahat ng natutunan nila mula sa kanilang pagsasanay. Si Joaquin, sa kabila ng panganib, sinubukan niyang humabol upang tulungan si Althea, ngunit naharang siya ng isa sa mga tauhan ni Don Mariano. Althea! Sigaw ni Joaquin habang pinipilit niyang makalapit. Kitang-kita niya kung paanong nagbabakbakan si Althea at Franco sa gitna ng bodega, habang ang iba pang mga tauhan ay nanonood. Tila hindi sigurado kung kailan sila dapat sumali. Sa huli, nanaig si Althea. Sa isang huling mabilis na galaw, nadisarmahan niya si Franco at napabagsak ito sa sahig. Tapos na, Franco, sabi ni Althea, habol ang hininga. Wala ka ng laban dito. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumingit si Joaquin. Mariano, tapusin na natin ito. Sabihin mo na ang totoo. Tumutok ang lahat ng mata kay Don Mariano, na ngayon ay natulala sa harap ng pagkatalo ni Franco. Hindi ka makakawala rito, Mariano, dagdag ni Althea. Ang bawat galaw mo ay na-record namin. May kopya na kami ng lahat ng ebidensya. Wala ka nang tatakbuhan. Nabaling ang atensyon ng mga tauhan kay Don Mariano na ngayoy hindi na makapagsalita. Sa isang huling pagtatangka, itinuro niya ang kanyang kamay sa direksyon ng pintuan. Tila nag-uutos sa mga tauhan niya na lumaban. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang sirena ng mga pulis na paparating. Agad na sumugod ang mga awtoridad sa bodega, hawak ang kanilang mga baril at nakatutok sa mga tauhan ni Don Mariano. Walang kikilos, sigaw ng isang opisyal. Lahat ng narito ay arestado. Nakita ni Joaquin ang takot sa mukha ni Don Mariano. Tumayo siya, hawak ang kanyang smartphone at tumingin ng diretso sa lalaki. Natapos na ang laro mo, Mariano. Ang huling bagay na narinig nila mula sa leader ng sindikato ay ang masakit nitong buntong hininga habang isa-isang pinusasan ng mga awtoridad ang lahat ng kasabwat nito. Sa wakas, natapos na rin ang matagal ng laban at unti-unti nang nabubunyag ang buong katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay naging napakabigat para kina Joaquin at Althea, ngunit unti-unti nilang nasaksihan ang pagbabago. Isinagawa ang malawakang press conference na pinangunahan ng mga opisyal ng pulisya at mga kinatawan ng gobyerno. Sa harap ng kamera at mikropono, ibinunyag nila ang lahat ng ebidensya. Ang mga dokumentong nag-ugnay kay Don Mariano sa money laundering, ang mga record ng mga peking account, at ang mga testimonya mula sa ilang miyembro ng sindikato na pumayag makipagtulungan sa investigasyon. Nakita ng lahat ang mga video na na-record ni Joaquin noong huling engkwentro nila ni Don Mariano. Ang detalyado at malinaw na pag-amin ni Mariano ay naging malaking bagay para sa kaso. Ang resulta ng ating malalim na investigasyon ay nagpatunay na ang totoong utak sa likod ng operasyong ito ay si Don Mariano Salazar. Ang sinasabing pagkakasangkot ni G. Joaquin Castro ay isang malisyosong gawa-gawa upang mailihis ang atensyon ng mga awtoridad. Pahayag ng isang mataas na opisyal ng pulisya. Nakapanood si Joaquin ng balita mula sa opisina ng kanyang abogado. Kahit alam niyang inosente siya, hindi niya maiwasang maiyak ng formal na i-anunsyo na siya'y napawalang sala. Hindi na siya kailangang magtago. Hindi na siya kailangang lumingon sa bawat kanto. Isa na siyang malaya, hindi lamang sa batas, kundi pati na rin sa mabigat na dalahin ng maling paratang. Malaya ka na, Joaquin, sabi ng abogado niya, sabay tapik sa kanyang balikat. Malinis ang pangalan mo, at alam kong mas malayo pa ang mararating mo. Samantala, hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko si Althea.
Hindi na siya ang babaeng nakilala nila bilang palaboy sa lansangan. Nakilala siya bilang dating secret agent na hindi lamang tumalikod sa maling sistema ng Black Raven, kundi tumulong pa upang ilantad ang mas malaking kasamaan sa likod nito. Isinapubliko rin ang kwento ng kanyang pagsasakripisyo, ng pagtakas mula sa Black Raven, at ng pagpili niyang protektahan ang taong akala niyang kalaban niya noong una. Sa isa pang press briefing, tumayo si Althea sa harap ng mga kamera, kabado ngunit matapang. Hindi naging madali ang lahat ng ito, ani Althea. Matagal akong naniniwala sa isang sistemang akala ko'y tumutulong sa mga tao. Pero napagtanto ko na hindi ko kayang suportahan ang kasamaan. Ginawa ko ang tama, kahit mahirap, dahil naniniwala akong nararapat lang na mabunyag ang totoo. Tila napawi ang lahat ng bigat sa dibdib ni Joaquin nang marinig ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na iyon. Hindi lang siya ang nakipagsapalaran. May isang tao na nagbigay ng lahat, kahit ang kanyang nakaraan, upang mailigtas siya at maibalik ang hustisya. Dahil sa kanilang pagsisikap, pinarangalan sina Joaquin at Althea ng lokal na pamahalaan at ng mga awtoridad. Sa isang seremonya na ginanap sa City Hall, tumanggap sila ng medalya para sa kanilang katapangan at kontribusyon sa pagbagsak ng sindikato. Habang isinasabit ang medalya kay Althea, naalala niya ang mga oras na ginugol niya bilang isang ahente ng Black Raven, ang mga gabing hindi siya makatulog, ang mga misyon na palaging nagbabanta sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya nagtatrabaho sa dilim. Hindi na siya isang anino. Isa na siyang tunay na tao na nagkaroon ng pagkakataong muling mabuhay. Althea, sabi ni Joaquin matapos ang seremonya, habang naglalakad sila palabas ng hall. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Hindi ko malalampasan ang lahat ng ito kung hindi mo ako tinulungan. Ngumiti si Althea, ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Joaquin, ikaw din ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko naisip noon na posible palang magbago ang direksyon ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong kumawala sa Black Raven. Ngayon, ano na ang plano mo? Tanong ni Joaquin, halata ang pagmamalasakit sa kanyang tinig. Babalik ka pa ba sa dati mong buhay? Hindi na, sagot ni Althea. Tapos na ako sa pagiging isang ahente. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ng maranasan ang normal na mga bagay, ang simpleng pamumuhay, ang pagbuo ng bagong pangarap, at ang pagsisimula ulit. Napabuntong hininga si Joaquin. Kung ganoon, sana hayaan mo akong maging bahagi niyan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng tama, pero gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Tumingin si Althea kay Joaquin, ramdam niya ang sinseridad nito. Kasama ka na sa simula ko, Joaquin, sagot niya. Simula pa lang nang una tayong magkasama, alam kong hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Kaya oo, magsimula tayo ng magkasama. Sa huli, si Don Mariano ay tuluyang nahatulan ng makabuluhang panahon sa kulungan. Ang mga dating tauhan niya ay nagsilbing testigo laban sa kanya at wala nang makakapagligtas sa kanya mula sa kanyang pagkakasala. Si Franco, na nahuli rin sa parehong operasyon, ay nakakulong na rin. Ang dating kaaway ni Althea ay tuluyang nawalan ng kapangyarihan at impluensya. Habang naglalakad sina Joaquin at Althea palabas ng gusali, ramdam nila ang kalayaan. Ramdam nila ang bagong pag-asa na hatid ng isang buhay na walang kasinungalingan, isang buhay na puno ng pagkakataon para sa mas maliwanag na kinabukasan. Isang maagang umaga, habang mabango pa ang hangin mula sa ulan noong nakaraang gabi, binisita ni Joaquin ang puntod ng kanyang mga magulang. Mula pa noon, hindi niya magawang harapin ang lugar na ito. Madalas niyang iwasan ang mga alaala ng aksidente na nagdulot ng labis na sakit sa kanya. Ngunit ngayon, narito siya, tahimik na nakatayo sa harap ng dalawang simpleng lapida, tangan ang mga sariwang bulaklak. Mama, Papa, mahina niyang sabi habang inilalapag ang mga bulaklak sa lupa. Matagal-tagal ko na kayong hindi nadalaw at pasensya na. Alam kong maraming beses akong naging abala sa trabaho, sa kumpanya,
sa lahat ng bagay na akala ko'y tama para sa atin. Napabuntong hininga siya, sinapo ang kanyang noo. Naisip ko noon, kung makakamit ko ang tagumpay, maaayos ko ang lahat. Pero sa huli, naging dahilan lang iyon para mas lumayo ako sa mga aral niyo. Hindi ko na inisip kung ano ang totoong mahalaga. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang pag-iikot ng mga alitaptap sa damuhan. Pero ngayon, alam ko na. Alam kong ang pinakamahalaga ay kung paano tayo nagiging mabuti sa isa't isa. Kung paano natin tinutulungan ang iba, hindi lang ang sarili natin. Nang umalis si Joaquin mula sa puntod, may mas magaan na pakiramdam sa dibdib niya. Hindi na siya kasing bigat ng dati. Tila nawala ang ilang taon ng pagdadalamhati at napalitan ng bagong pag-asa. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang naghihintay si Althea sa veranda. Nakaupo ito, may hawak na isang tasa ng tsaa. Nang makita siya, ngumiti si Althea. "Kumusta?" "Mas mabuti," sagot ni Joaquin, umupo sa tabi niya. Parang ang daming natanggal na bigat mula sa dibdib ko. Ang daming bagay na matagal kong iniiwasan. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas para harapin. Ngumiti ulit si Althea. Minsan kailangan lang talagang harapin ang mga bagay na matagal na nating tinatakasan. Kapag nagawa natin yun, mas madali na ang sumunod. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali, tanging ang mahinang ihip ng hangin at tunog ng mga ibon ang maririnig. "Alam mo, naisip ko na," sabi ni Joaquin pagkatapos ng ilang saglit. "Gusto kong bumuo ng bagong simula. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa atin. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Hindi na yung palaging may hinahabol." "Ganon din ang iniisip ko," sagot ni Althea. "Hindi ko na gustong bumalik sa dati kong mundo. Gusto kong gawin ang tama. Gusto kong makatulong sa iba sa paraang hindi na kailangan ng violence o panlilinlang." "Kung ganon," sabi ni Joaquin, "simulan na natin. Maghanap tayo ng mas payapang lugar at magtayo ng isang bagay na makakatulong sa mga nangangailangan. Pwede tayong magpatayo ng maliit na negosyo, hindi para yumaman, kundi para makatulong. Siguro, isang foundation na tutulong sa mga kabataan o sa mga pamilyang nangangailangan." Tumango si Althea. Ang mga mata ay nagliliwanag sa posibilidad ng isang bagong simula. "Gusto ko rin sanang mag-aral. Alam mo na, mag-aral ng counseling. Gusto kong tumulong sa mga kababaihan na nawalan ng direksyon, tulad ko noon. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit anong hirap, may pag-asa pa rin." Napangiti si Joaquin. "Sobrang ganda ng plano mo, at alam kong magagawa mo iyon." Sa mga sumunod na araw, tinapos ni Joaquin ang lahat ng papeles sa kanyang kumpanya. Iniwan niya ang posisyon bilang CEO at ibinenta ang kanyang shares sa mga bagong investors na may parehong layunin, ang gawing mas makabubuti para sa lahat ang Castro Tech Innovations. Mula sa dating corporate life na punong-puno ng pressure, lumipat siya sa mas simpleng buhay, handa na sa pagbubukas ng kanyang bagong negosyo, isang maliit na local cafe na magbibigay din ng trabaho sa mga out-of-school youth. Bago umalis sa opisina sa huling araw niya bilang CEO, bumaba muna siya sa lobby upang makausap si Mang Edong. Nakita niyang abala itong naglilinis ng lobby area, ngunit nang makita siya, ay agad na pangiti ang matanda. "Joaquin, anak, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Mang Edong na tila nagulat ngunit masaya. Ngumiti si Joaquin at inilabas ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. "Mang Edong, gusto ko lang po sanang magpasalamat. Ang dami niyo pong naitulong sa akin sa mga nakaraang taon. Kayo po yung nagpaalala sa akin na magtiwala, na magpatuloy kahit anong hirap. Kayo rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit ko napagtanto na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi lang trabaho, kundi ang mga tao sa paligid natin." Natigilan si Mang Edong, kitang-kita sa mukha niya ang emosyon. "Naku anak, hindi ko naman akalaing ganyan ang tingin mo sa akin. Pero salamat. Natutuwa akong makita na masaya ka na ulit." "Salamat po sa lahat," sagot ni Joaquin. "At huwag kayong mag-alala, kahit na aalis na ako sa kumpanyang ito, hindi mawawala ang koneksyon natin. Ako pa rin ang batang kinakausap niyo noon tungkol sa mga pelikula at paboritong ulam.
Pareho silang natawa. Napabuntong hininga si Mang Edong at muling ngumiti. "Oh, sige anak. Pero huwag mo kong kalimutang padalhan ng kape mula sa bagong negosyo mo, ha?" "Opo, Mang Edong. Hindi ko po makakalimutan yon." Habang paalis na si Joaquin, nakaramdam siya ng kalmadong kasiyahan. Isang hakbang na ito patungo sa bago niyang buhay. Isang simula na hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga taong mahalaga sa kanya. Samantala, si Althea naman ay nagsimulang pumasok sa mga klase sa counseling. Bagamat hindi madali ang pagbabalik eskwela, masaya siya sa bawat aralin. Nararamdaman niyang ang bawat leksyong natutunan niya ay makakatulong sa kanya upang maibahagi sa iba ang bagong lakas ng loob na natagpuan niya sa sarili. Unti-unti, nagsimula siyang maging inspirasyon sa mga kaklase niya, na karamihan ay mga taong nais din baguhin ang kanilang buhay para sa mas mabuti. Sa bawat hakbang na ginawa nila, patuloy na gumaganda ang kanilang buhay. Si Joaquin at Althea, mula sa isang kwento ng lihim at takot, ngayon ay isa ng kwento ng pagmamahalan at pag-asa. At kahit hindi madali ang daan patungo sa tahimik at simpleng buhay na kanilang pangarap, magkasama nilang hinaharap ang bawat hamon, masaya at buo ang tiwala sa isa't isa. Maliit at tahimik ang naging seremonya ng kasal ni Joaquin at Althea. Sa halip na magarbo at magastos, mas pinili nila ang simpleng selebrasyon kasama lamang ang pinakamalalapit nilang kaibigan at ilang kaanak. Isang hardin na puno ng mga bulaklak ang nagsilbing backdrop ng kanilang mga sumpaan. Ang mga tao'y nakapolo at simpleng bestida, habang si Althea naman ay nakasuot ng eleganteng puting damit na hiniram lamang sa isang kaibigan. Si Joaquin, sa kanyang maayos, ngunit simpleng suit, ay hindi maitago ang ngiti mula simula hanggang matapos ang seremonya. "Ngayon, Joaquin," sabi ni Althea habang hawak ang kanyang bulaklak, "may tanong ako bago pa mag-umpisa ang lahat ng ito." "Ano iyon?" tanong ni Joaquin, nakangiti at nagtataka. "Sigurado ka bang kaya mong tiisin ang ugali ko araw-araw?" Biro ni Althea, natatawa. Sumagot si Joaquin ng walang pag-aalinlangan. "Kaya kong tiisin kahit pa araw-araw kang tinatarayan. Basta't araw-araw din akong gigising na kasama kita." Napatawa ang lahat, ngunit hindi maikakailang seryoso ang sagot ni Joaquin. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ang banta ng sindikato, ang mga di pagkakaintindihan, at ang nakaraan na pilit nilang iniwan, narito sila, nagtatagumpay na muling buuin ang kanilang mga buhay. Sa mga simpleng salitang iyon, alam nilang totoo ang kanilang nararamdaman. Hindi nagtagal matapos ang kasal, sinimulan ni Joaquin at Althea ang isa sa kanilang matagal nang pinapangarap, ang magtatag ng isang charitable foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga palaboy sa lansangan, mga batang tulad ng minsang natagpuan ni Joaquin si Althea sa kalsada. Ang kanilang foundation ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain at tirahan, ito rin ay nagsasagawa ng mga libreng seminar, workshops, at counseling sessions upang bigyan ang mga tao ng pagkakataong makapagsimula ulit. "Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito," sabi ni Althea, isang hapon, habang inaayos nila ang mga donasyon sa kanilang maliit na opisina. "Kapag nakita kong nakangiti ang mga batang natutulungan natin, pakiramdam ko, lahat ng pinagdaanan natin ay may saysay." Tumango si Joaquin habang nagbubuhat ng mga kahon ng mga bagong damit para sa mga bata. Lalo na kapag naririnig ko ang mga kwento nila. Ang dami pala talagang nangangailangan ng tulong, at ngayon alam nating may magagawa tayo para sa kanila. Naging mas makabuluhan pa ang kanilang gawain nang makita nila ang resulta nito. Mga pamilya na muling nabuo, mga batang nakapag-aral, at mga dating palaboy na nagkaroon ng trabaho at desenteng buhay. Ang foundation na kanilang sinimulan mula sa simpleng hangarin ay unti-unting lumago, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa sinseridad at pagmamalasakit na dala nila sa bawat proyekto. Pagkalipas ng isang taon, dumating ang pinakamatamis na biyaya sa kanilang buhay, ang kanilang unang anak, isang batang babae na pinangalanan nilang Clara. Mula nang isilang si Clara, tila mas tumibay pa ang kanilang pagsasama.
Ang mga araw na dating puno ng hamon at tensyon ay napalitan ng mga gabi ng paghehele, pagtawa, at mas masayang kinabukasan. Alam mo, sabi ni Joaquin isang gabing naghehele si Clara sa kanyang braso, hindi ko naisip na magiging ganito kasaya ang buhay ko. Kung noong una pa lang, sinabi mo sa akin na ganito ang magiging ending natin, hindi ako maniniwala. Ngumiti si Althea habang inaayos ang kumot ng kanilang anak. Ni ako, Joaquin, minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi tayo nagkita noon? Paano kung hindi mo ako pinatuloy sa kondo mo? Siguro, sagot ni Joaquin, pareho pa rin tayong nawawala. Pero ngayon, narito na tayo. May anak na tayo, may tahanan na tayo, at may dahilan na tayo para mas lalong magsikap. Habang lumalaki si Clara, lumalim din ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Nagkaroon sila ng mas malinaw na layunin sa kanilang buhay. Hindi lamang sila mag-asawa at magulang, sila rin ay mga tagapaghatid ng pag-asa sa mga tao. Naging halimbawa sila sa komunidad ng pagtutulungan at pagbibigay sa kapwa. Sa mga taon na lumipas, namuhay sila ng tahimik at masaya. Hindi na nila kinailangang magtago mula sa sindikato, hindi na nila kinailangang mag-alala sa mga lihim na organisasyon. Ang mga araw na dating puno ng takot at pagdududa ay napalitan ng mga simpleng kaligayahan, paglalakad sa parke, pagpunta sa mga pamilihan, at pag-aalaga sa mga pananim sa likod ng kanilang bahay. Joaquin, sabi ni Althea isang umaga habang nagkakape sila sa harap ng kanilang bahay. Naiisip ko minsan, lahat ng nangyari sa atin noon, lahat ng sakit, lahat ng panganib, parang kailangan nating pagdaanan lahat ng iyon para makarating dito. Tumango si Joaquin. Parang ganun na nga. Siguro kailangan nating masaktan para malaman kung paano bumangon. Kailangan nating maligaw para malaman ang tamang direksyon. Pero ang mahalaga, dagdag ni Althea, nandito tayo ngayon. At alam kong kahit ano pa ang dumating, kaya natin. Hindi tayo bibitiw. Napangiti si Joaquin, hinawakan ang kamay ni Althea. Hindi nga, hindi tayo bibitiw. Ano man ang mangyari. At sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, natagpuan nila ang mas malalim na kahulugan ng kanilang kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahalan, ito'y tungkol sa paghilom ng mga sugat, sa pagbibigay ng pagkakataon sa isa't isa, at sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang komunidad, at para sa sarili nilang mga puso na minsang nagduda kung may pag-asa pa. Ngayon, sa bawat pagdampi ng araw sa kanilang tahanan, alam nilang tama ang direksyon na pinili nila. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang tahanan, hindi lang sa lugar, kundi sa isa't isa.